Italians are very family-oriented person. Ayan. Iniisip talaga nila yung family nila, guys. Ayaw nila yung, kasi tayo kasi mga Pinoy, tayong anak ang nagbibigay sa parents natin. Pero dito sa Italy, guys, ang parents ang nagbibigay sa anak. Ganon dito. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So, for today's video, kung mapapansin nyo kung bakit pula yung background natin, as usual, lagi naman akong nandito pag nagbi-video ako, diba? Tapos, nakasuot ako ng pula dahil, pula ba ito guys? Or maroon? Maroon nga ito, diba? Maroon yan. Today is Valentine's Day. Ayan! Happy Valentine's Day po sa lahat! Happy Valentine's Day sa lahat ng mga couples dyan, mga mag-boyfriend, girlfriend dyan, o kayong mga mag-asawa dyan. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ayan, ngayon ako ay walang Valentine's Day sa akin ngayon. Mga anak ko na lang, yung mga, ano ko kasi wala naman si Tony dito, di ba? So, ayan, dahil walang 14 sa kalendar ko ngayon, so taga sana all na lang ako sa inyo guys, no? Sana all guys, may kadate sa, sa Valentine's. Pero ayun guys, kasi itong first time talaga namin guys nga, hindi namin nakasama si Tony. Pero wala lang yun guys, wala yun. Kasi lagi naman din kami nag-video call. So, ganun pa rin, pwede pa rin kayong mag-celebrate ng Valentine's. Ayan. So, ang i-share ko sa inyo guys ay about kung ano po bang katangian meron ang mga Italiano. Ayan, sa mga naghahanap ng mga afam dyan ng mga Italiano, ayan, ito pakinggan nyo. Ito yung mga katangian ng mga Italiano na o-observe ko at saka based on my own experience, no? Ayan. I-example ko din si Tony sa inyo. Tapos, yung mga na-observe ko through our friends, yung mga nami-meet namin sa Pinas, yung mga friends namin dito, ganyan. Yun yung i-example ko sa inyo, guys, kung anong katangian meron ang mga Italiano. Ayan! Keep on watching! So, ito lang ay share ko at hindi ko generalize, no, lahat ng mga Italians. Tsaka, ito lang talaga yung mga nakikita ko. I-share ko lang sa inyo. So, first, Italian people, they are very strong personality. Ayan. Tapos, they are very straightforward. Ayan, guys. Kung mag-ano kayo na, kung mag-boyfriend kayo ng Italian, they are very straightforward to their, to their thinking, to their mind. When they speak something, guys, they speak with their mind. Hindi nila iniisip yung parang, pag nagsasabi sila ng words na hindi nila iniisip na nasasaktan ka na. Ganon sila. Pero, they are very caring, they are very loving, they are very sweet person. Sweet person sila guys. Ito sa akin ha, mostly ng mga Italian ay mga sweet sila. Pero, si Tony, hindi siya sweet in public. Sweet si Tony pag nandito lang kami sa bahay. Yung, alam mo yung kagagising mo every time you wake up. He always told me that I love you, ganun-ganon. Tapos he always kiss me, ganyan. Tapos sometimes when I sleep already ba, I fall asleep, tapos maramdaman ko na lang nang naghahalik na siya sa akin, tapos magising ako bigla, ganun. Tapos habang nagluluto ako, yung bigla siyang maghahag sa'yo. Yun yung mafe-feel mo ba, pero hindi mo siya mafe-feel pag nasa labas, yung parang showy sa labas ba yung feeling niya sa'yo. Pero dati, nung bago pa lang ako, kasi syempre, maraming, makikita mo sa Facebook, di ba, maraming mga couple na sinishare sa Facebook, yung mga ganito, ganyan niya. Si Tony ay napaka-private person. Dati nga guys, nung hindi pa ako nag-start ng vlogging, ayaw po talaga ni Tony na i-share yung mga anak namin online. Ayaw niya po. Tapos, yun, hanggang sa, nag-boom yung channel namin, tapos, inaano ko sa kanya, pinapaintindi ko sa kanya na ganito, ganyan, kasi nag-start kami ng vlogging, simula talaga yung nagka-pandemic talaga guys. As in, siguro kung hindi nagka-pandemic, hindi ako nagba-vlog. Yun. Tapos, naintindihan niya na ako, tsaka, ayun, sinusuportahan niya ako sa aking pag-vlog guys. Tapos, alam mo yung, pag kayo ay nagkakahanap ng boyfriend na Italiano, meron silang guys, alam mo yung, they are very talkative person. Very talkative guys, kasi one day guys, nung nag-visit kami sa isang island, or kahit saan kami mapunta sa Pinas, meron talaga yan silang group of Italian people sa Facebook, ganon.
Tapos, magmi-meet yan sila guys, kahit hindi yan sila kilala in person. Tapos, meron silang group, tapos pupunta lang sila, ganito, ganyan. Meron silang venue kung saan sila pupunta. Naku guys, siguro antukin ka na lang, gusto mo na umuwi ba? Tapos sila, hindi pa sila tapos magsasalita guys. Parang, sabi ko, ano ba yan? Minsan, kinakalabit ko na lang, tara na. Minsan, nagagalit na ako kasi hindi ko sila mawalan ng hindi sila mauubusan ng salita. Kahit dito guys, kahit sa nila Nonat, no? Pag nag-uusap sila, kala mo hindi sila nagkikita ng mga ilang taon. Hindi sila mauubusan ng oras. Kaya ako lagi akong nagsasabi, tara na, anong oras na? Ganun. Kaya yun ang anuhin nyo guys, kailangan talaga ng mahabang pasensya sa mga Italiano. Kasi sila mahilig sila magsalita na hindi sila nawawala ng istorya. Kaya, tapos sa mga Italian guys, ang napapansin ko guys, they are really business-minded guys. Kasi mostly talaga ng mga ng mga Italiano, lahat sila may mga business sa Pinas. Nag-open sila ng mga business, mga ito ganyan, ganito ganyan. Kahit kami nga, kahit hindi pa kami hindi pa kami nag-relocate. Siyempre, meron na talagang meron ng mga goal sa sarili nyo, no? Mga dream nyo, kung ano yung gagawin nyo, ganyan. Napaka nila guys, business-minded nila. Tapos, ito pa, ang mga Italiano ay, may nagtatanong yun kung ang Italiano ay jealous ba sila? Si Tony, hindi ko masabi kasi, si Tony kasi, hindi kasi siya nagpapakita na nagsisilos siya sa akin eh. Pero wala naman kasi siyang pinagsisilos sa akin na kung hindi naman ako lumandi-landi sa ibang mga lalaki. Simula talaga kami naging Tony, never akong nakakita kay Tony na lumandi talaga siya ng ibang mga babae. Kung ano yan guys, simula nung naging kami guys, dinilit ni Tony yung mga nagpa-friends sa kanya ng mga babae. Tapos yung akin din kasi meron din yung maraming mga foreigner ba na nag-a-add sa akin, lalo na yung mga Italians. Tapos yung iba, nagmi-message pa sa akin. So every time na may mag-message sa akin mga Italians, si Tony yung magre-reply. Kasi open ako sa lahat kay Tony. Tsaka si Tony open din siya sa akin. Alam ko yung password niya, pero hindi ko binabasa yung mga niya guys. Ganon siya guys. Ang Facebook ko, nakalagin niya sa phone ni Tony. Yung Facebook niya, nakalagin niya sa akin. Pero hindi ko yan chine-check. Sometimes, chine-check ko, pero wala naman. Walang guys. Tapos, one day, nung nasa trabaho ako ba, ay meron akong katrabaho na lalaki. Ano naman siya, kanang seasonal lang siya ba, pinatawag lang siya pag merong pinapagawa yung boss namin. For example, like, may nasisira na mga wardrobe, ganyan, aayusin niya yan. So, itong na to, ina-add niya ako sa Facebook. Tapos, nabasa ni Tony ba? Sabi ni Tony, nagsiro si Tony. Sabi niya, sino to, ganyan-ganyan, nagalit siya sa akin. Tapos, ayun, binablock niya. Tapos, yun nga, kailan ba ako nagtatanong yun sa kanya? Kailan ba ako nagtatanong sa kanya? Sabi ko, babe, are you jealous? Sabi ko gano'n sa kanya, are you jealous? Sabi niya, yes. Pero hindi niya pinapakita na nagsisilos siya. Ganon siya, guys. Hindi niya pinapakita na nagsisilos na pala siya sa'yo, ganon. Pero wala naman siya bakit nagsilosan sa akin. May trust naman ako sa kanya, tsaka may trust naman na siya sa akin. Ganon guys, tapos they are very family-oriented person. Totoo yan guys, kasi nung dati kasi, nung bago kami ni Tony, kasi sabi niya kasi sa akin talaga, gusto na talaga niya magkapamilya talaga. Tapos, 1 year din yata yun, kami, 1 year bago ako napuntis ni Tony noon. Tapos, nagkalabuan kami noon eh. Ewan ko bakit kami nagkalabuan noon. Basta nagkalabuan kami noon before. Tapos, nagkalabuan kami noon kasi nung hindi ko siya sinundo pala guys, nung parating siya ng Pinas ba, hindi ko siya sinundo kasi nga nasa trabaho ako. Tapos, sabi ko susunduin ko siya nagtatampo ako kasi bakit hindi siya nagre-reply sa akin. Yun pala ay lobat siya. Tapos, nagkalabuan kami noon. Sabi niya, hindi na daw siya balik puntang Pinas, ganyan-ganyan. Pero, hindi, pinapunta pa rin naman niya ako guys hanggang sa yung binigay niya sa akin yung address, ganito, ganyan, nandito siya sa hotel na to. Nagtatampo lang naman guys, hanggang sa yun. After noon, pumunta kami ng Puerto Galera, yun, nabuntis niya ako noon. After a year yun ha. Tapos, simula noon guys, never na talaga akong, di naman talaga na babae si Tony guys. Never siya nanghahanap ng mga ibang babae kahit nandyan ka na. Hindi siya. Alam mo yung mga Italiano guys, they are very serious person. Serious sila. Yung mga kung
mga Italiano, meron din kasi akong kilala na baero talaga, no? Pero depende talaga siya, guys. Mostly talaga sa mga kakilala ko ay mga Italiano pag naghahanap ng mga mapapangasawa na kung hindi kanila gusto, maghahanap yan sila ng iba. Parang, kumbaga guys ba, nagsisearch sila na yung siguro mafe-feel nila kung ikaw ay genuine o hindi. Ganun. Kasi yung mga Italiano kasi guys, naghahanap sila na yung babae na maaasahan mo sa bahay. Ganon. Hindi naman yung ginagawa ka ng maid, di ba? Ganon. Kumbaga, hindi yung ano ba, yung ganito ganyan, yung bili mo ko niyan, bili mo ko noon, bili mo ko niyan kasi. Tapos yung mga Italian guys, kung kayo ay naghahanap ng mga Italian na AFAM, ayan, alam ko marami sa mga girls kasi ang mga AFAM, ang mga Italian AFAM kay mga hot sila, di ba? Mga ano, maganda yung, basta iwan ko, gusto ko yung mga Italians are very family-oriented person, ayan. Iniisip talaga nila yung family nila guys, ayaw nila yung nagugutuman yung family mo, tapos, for example ko lang yung sinuna ha, kahit sila matanda na, tapos malaki na yung anak niya dito sa kanya. Pero, sinisugurado pa rin nila guys na hindi nagugutuman yung anak nila, hindi nagugutuman yung apo nila, yung alam mo yung binibigay nila yung lahat, ganun. As in super blessed talaga ako na ano, hindi man ako blessed sa, kasi ako hindi naman din talaga ako naghahanap na talaga ng mayaman na pangasawa, ganun. Ang akin lang, yung minamahal ka, hindi ka sinasaktan, ganun. Yun tayo, blessed ka na noon. Napakaswerte mo na noon. Yung ano, kasi marami sa mga Pinay na sinasaktan ka, ganito, ganyan. Kayo, pag yung nakahanap kayo ng mga Italian na ganyan, kahit hindi man sila mapera, kasi mostly sa kanila guys, ay iniisip talaga nila yung pamilya nila. Pero wag nyo silang asahan na tinutulungan nila yung family mo kasi hindi naman talaga nila responsibility na tulungan nila yung family natin. Kasi marami kasi sa ano, hindi ko pa rin ito nila lahat guys ha. Sinasabi ko lang ito kasi mostly sa ating mga Pinoy na mga naghahanap ng mga AFAM. May mga kilala kasi ako guys na naghahanap ng AFAM para gusto nila yung sustento ba, yung datong, gano'n. Pero ayan, hindi ko nila lahat ha. Gusto nila, hindi pa nga sila nakikita, gusto na nilang pinapadalhan na sila ng pera. Oo. Gusto nila, pinapagawa na sila ng bahay. Hindi ganon. Hindi ganon. Kasi dapat, kung naghahanap ka ng ano, dapat magtutulungan kayong dalawa. Diba? Magtutulungan kayo. Kung ano yung goal niya, supportahan mo. Kung ano yung ano, ganyan. Ganon lang. Doon kayo aasinso. Kasi kung ini-expect mo siya na tutulong sa family mo, wala mangyayari. Ako nahiya ako. Kasi ako nahiya talaga ako. Kaya kumakain po talaga ako guys. Hindi ko kasi talaga hindi ko talaga kasi ugali yung manghihingi ng pera, as in simula nung pa ako, high school pa, nagtatrabaho na talaga ako. Gusto ko talaga yung may sariling pera kasi syempre nung naranasan mo nag-aaral ka 1 piso lang, di ba? Yung baon mo. Ayun. Tapos hanggang sa nag-college, ganon. Sarili pa rin. Tapos habang pinapadala sa pamilya mo. Kasi tayo kasi mga Pinoy, tayong anak ang nagbibigay sa parents natin. Pero dito sa Italy guys, ang parents ang nagbibigay sa anak. Ganon din. May kakilala nga ako sa Pinas guys, yung mama niya yung tagapadala ng pera sa kanya kasi wala siyang pera sa Pinas. Tapos ngayon, they're trying to pumunta dito sa Italy kasi wala na talaga sila dun sa Pinas. So ngayon, ayun, tinutulungan ni Tony kung anong mga steps ang gagawin kasi meron din silang isang anak tapos hindi sila kasalba so magtuturismo na yung babae. Ganon siya guys. Ang mga Italian, hindi naman sila naghahanap ng maganda or ganito ganyan. Basta genuine ka lang talaga sa pagmamahal mo sa kanya. Yun. Click na yun. Basta wag mo lang talagang asahan guys kasi ang mga Italian guys, they are very tight with the money. Hindi naman sa guys, kasi talaga sa kanila eh. Ako kasi, si Tony ba, yun, example ko na naman si Tony ito, no? Binavalue niya talaga yung pera kasi siya, hindi naman siya lumaki na mayaman. Lumaki siya na parang, lang din guys, nung dati lagi niyang sinasabi sa akin, parang kami din ba? Ganyan, wala daw silang ganito, ganyan, wala daw silang ganito, kaya, yung binabalyo na talaga yung pera guys, kaya napaka-money wise niya. At I appreciate it. Uy! So,
Ayan, ito pa guys. Kung kayo ay naghahanap ng mga Italian na AFAM, it means ano ha, foreigner na boyfriend. Ayun na kasi yun ngayon eh. So, expect nyo guys, pag nagsasalita sila sa'yo para silang galit. Dati talaga nung bago ako dito guys, lagi akong umiiyak kasi hindi ako sanay sa salita na. Para alam mo yung, sa kanila, normal lang talaga yung boses sa kanila guys ba. Tapos, pag ikaw yung sinabihan nila, parang iba na yung tono ba sa'yo. Pero hindi guys, ganun talaga sila magsalita. Para silang galit pag nagsalita. Tapos, lagi ko nga sinasabi eh. Noon ko na-realize na pag si Tony tsaka si Nono nagsalita, para silang galit. Lagi ko sinasabi kay Tony, hinaan mo yung boses mo kasi pangit pakinggan. Pero sabi niya sa akin guys, hindi ganun talaga kami magsalita. Hanggang doon na, ano ko na, nag-sink in sa utak ko na, okay, ganun pala talaga sila magsalita. Hanggang sa natanggap na, dahan-dahan ko nang tinanggap na ganun pala talaga. So, sinasanay ko na yung sarili ko na, ayun, hindi na ako iiyak pag sometimes na magsasalita siya ng mga ganito. Tapos yun nga guys, meron silang meron 5 minutes madness. Yung mga Italian, meron 5 minutes madness. For example guys, may something na hindi nyo pinagkaintindihan. Tapos, magagalit siya sa'yo. Tapos, yun nga, sinabi ko, nagsasabi sila with their minds. Hindi sila nagsasabi na nandito sa puso. So, kumbaga, nagsasalita sila ng words na hindi naman talaga dapat sasabihin. So, kung ano yun, alam mo yung napaka-straightforward nila sa mga sinasabi nila. Tapos, ikaw na sinasabihan, nasasaktan ka ako kasi ganyan ako eh. Umiiyak ako pag may sinasabi siya sa akin na hindi maganda. Tapos, pero minsan lang naman kami nagaganyan guys. Tapos, yun nga sinabi ko sa kanya, alam mo, hindi ka nagsasabi hindi ka nagtitink kung ano yung sasabihin mo. Kumbaga, sabi lang siya ng sabi ba na, hindi naman yon yung salita na yon. Tapos, after, manahimik yan siya dyan. Manahimik ako, hindi kami mag-iimikan. Tapos, maya guys, bigla na siya lumapit sa akin, hihahag niya ako. Tapos, siya pa rin ang magsusuri. Ganon, magsusuri siya sa akin, ganyan. Tapos, mag-change na yung mood niya. As in, instantly mag-change yung mood niya. Yon ang mga Italian, meron silang 5 minutes madness. Kumbaga parang, pag sila guys ba, nawawala na agad-agad sa isip nila guys. Yung mga nangyayari, parang wala na agad sa kanila. Pero tayo kasi mga Pinay, kagaya ko, mahilig ako talaga magtanim ng sama ng loob. Parang, inaano ko talaga pag hindi siya nagsusuri sa akin ba, nandito talaga sa loob ko. Iwan ko, ganun talaga siguro ako guys. Pero, pag naman siya sa akin guys, mabilis naman ako magpatawad, ganun. Ayun, ganun. Nakakaano talaga guys, kaya expect nyo na to talaga guys na ganyan ang mga Italian. But yeah, so sinabi ko kahit hindi mayaman si Tony, I consider it lucky and I'm happy that I found Tony in my life, no? Kahit sabihin natin siguro ang sasabihin ng iba, bakit ka nagsistay dyan, hindi naman yan mayaman, ganun. May nagsasabi na talaga sa akin na ganyan, hindi naman yan mayaman, hindi naman yan nakakatulong sa'yo, ganyan, hindi naman yan tumutulong sa pamilya mo. Ako kasi hindi ko talaga inaano siya na inuobliga siya na tutulungan yung pamilya ko. Kung gusto kong tumulong, ako magbibigay pera ko, sariling pera ko, ibibigay ko sa pamilya ko, hindi ako humingi sa kanya ng pera para ipapadala ko sa pamilya ko, at alam na alam ng mga kapatid ko tsaka mama ko to. Ayun. Tapos, yun nga guys, the next one ay, ang mga Italians they are very, mostly na mga na-encounter ko at mga kakilala ko they are very fashionable guys. Kung makikita nyo at mapapansin nyo, yung mga Italians ay mga formal. Ang formal nila guys, super formal nilang magsuot ng damit. Pero si Tony, ayan, sinasabi ko si Tony, napaka-simple lang. Hindi siya ganun. Hindi siya mahilig sa mga ganyan, guys. Siguro pag nasa office, yes. Pero pag yung umaalis ka, pupunta ka ng restaurant, magsusuot ka ng ganito, hindi. Si Tony hindi ganyan. Kasi si Tony nga, lumalabas kami, pupunta kami ng restaurant, naka-short lang. Naka-short, tapos nakadamit lang na normal na damit lang. Ganun lang kay Tony. Hindi maano si Tony. Tsaka, I'm happy naman kasi hindi naman din ako mahilig talaga sa mga formal na mga ganyan, yung lumalabas ganyan. Hindi ko din carry guys na nakasuot ng mga ganito ba pag lumalabas. So talaga, parehas kami ni Tony ba na simple lang, ganon. Siguro nakaano talaga siguro siya para sa akin at ako para sa kanya, charot. O diba? Tapos ayan, the last but not the least is, ang Italians ay napaka-respectful nila guys. Oo. Totoo yan. Kasi, alam niyo guys, nung unang dumating ako dito sa Italy guys, ay
nandito na si Asia. Si Asia, lumabas na si Asia. Lumabas na si Asia. Kasi nga, nag-Czech Republic kami, di ba? Tapos, hindi ko alam noon that time na nung nag-travel kami pa Italy, mag-visit sa kanila, I was pregnant with Maiko. Hindi ko alam kasi, nung nasa ano kami guys, nasa sasakyan kasi, nung pumunta kami dito sa Italy, ay nagsasakyan lang kami nito ni 13 hours, I think 13 hours biyahe. Tapos ako, suka na ako ng suka. Tapos ayaw ko na yung mga kinakain ni Tony. Every time na maaamoy ko yung mga kinakain ni Tony, sumusuka ako. Tapos wala talaga ako sa feeling. Hindi ko naman talaga ini-expect no, na buntis ako. Ayun. Tapos, nung dumating kami sa bahay nila Nona guys, si Nono, sinalubong ako ni Nono at Nona. Tapos, alam mo yung feeling na parang nagkakilala na kayo guys. Alam mo yung, ano talaga yun? Alam mo yung, basta, iba yung feeling mo guys na, tapos pagkakita nyo syempre may batso-batso yan, di ba? Ganyan. Tapos sinabi niya sa akin, alam mo, we've been waiting this for too long for you to come here. Kasi nung nanganak kasi ako guys, video ko lang kami noon. Tapos si Tony, hindi pa niya sinasabi kila, ano na ganito, ganyan kami. Tapos doon na niya, inano na yung, lumabas na nga si Asia, yun, open na kami, ganyan. Tapos tawag-tawag na kami kay Zia. As in super, ano ba yung tawag niyan? Oy, yung, alam mo yung dugo ba? Alam mo yung, ano tawag niyan? Oy, magkalapit yung dugo nyo ba? Parang magkakilala na kayo ganyan. Tapos, yung, ano guys, hinintay niya talaga kaming kumain guys. Tapos, ang ginawa ni Nono, no? They respect your, ano talaga guys. Kung ano yung beliefs mo, yun talaga, nire-respect nila yun. Tapos, alam ni Nono na mahilig ako sa isda. Tinatanong daw niya si Tony kung ano daw yung kinakahiligan ko. So, ang ginawa niya guys, nag-boil siya ng isda. Nung pagdating ko may isda, may ganito pasta, kumain kami together. Tapos ano, alam mo yung sabi niya, don't be shy. Isipin mo, pamilya tayo dito. Huwag kang mahihiya, kumain ka. Yun yung sabi niya sa akin, yung talaga yung hindi ko makakalimutan talaga. Ayun. Ayun guys, yun lang naman guys ang i-share ko sa inyo, no? Basta, yun lang yung tandaan yung mga sinasabi ko sa inyo kasi based on my own experience at mga naano ko, yun lang po talaga. As in guys, ang mga Italian guys, napaka-hands-on. Napaka-hands-on nila din guys. Alam mo, pero hindi sila maano guys, hindi mahaba yung patience nila eh. Hindi mahaba yung patience ng mga Italian. For example, nung bagong panganak ako kay Michael, si Tony, alam mo yung magbantay lang siya ng mga ilang minutes na ano na siya, napagod na siya. Pero okay lang, at least tumutulong siya. Tapos pag may ginagawa ka, naghuhugas siya ng plates, ganyan, kung ayaw sabihin mo ayaw magluto, siya yung nagluluto, or ganun. Para alam mo yung pag-usapan nyo lang yung kayong dalawa nagkakaintindihan kayo. So yun lang naman guys. So kung you like this video, so kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Ayan guys, thank you so much. God bless po! Ciao!